Okay, Sunday po ngayon at dahil Sunday, another podcast episode po tayo. Yung ating pag-uusapan ngayon ay talaga namang lagi rin nating na-encounter na problem at may kinalaman yan sa law of supply and demand. Pag-uusapan natin yung iba't ibang reasons bakit nag-oversupply o nag-undersupply ang ating mga agricultural commodities dito sa Pilipinas. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now! Gusto ko lang sabihin bago nating i-discuss thoroughly yung ating topic for today ay ang aking mga sasabihin ay base lamang sa aking opinion at base na rin ito sa personal kong experience, pakikipag-usap sa mga farmers at mga players ng iba't ibang agricultural industries natin dito sa Pilipinas. Okay, at uunahin natin yung discussion natin sa high value crops kasi bawat commodity, bawat produkto ay iba-ibang situation yan dito sa Pilipinas. Unahin natin sa discussion yung high value crops. Pag sinabi mong high value crops yan, either vegetable or fruits, no? Pero sa discussion natin, unahin muna natin ngayon doon sa vegetables. Okay? Sa vegetables, pag sinabi mong high-value vegetables, yan yung nakikita natin na tinatanim sa highland, kagaya ng Baguio, Benguet. Yung iba naman, yung mga lowland vegetables, yung mga talong, ampalaya, okra, na tinatanim naman yan mostly sa Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, and so on. Isang reason kung bakit nagkakaroon ng oversupply or undersupply ay yung ating mga farmers mismo, no? Yung mga small farmers. Pag sinabi mong small farmers, 1 hectare, 2 hectares, or even less, no? Even mga square meters lang, no? Garden type yung kanilang tinatamnan. Yung medium farmers natin, mga 5 hectares or more hanggang 10 hectares. Yan yung mga medium natin. At sila ay may attitude, no, na kung ano yung type nilang itanim for this season, no, pabago-bago yung kanilang gusto. Siyempre may dahilan din naman yan, like isang dahilan dyan ay siyempre kailangan ng crop rotation, no, kailangan baguhin nila yung kanilang tinatanim para rin yan doon sa management ng pests and diseases, no. At isang reason din dyan ay yung minsan gusto lang, no? Gusto kong type ko yan, magtanim ngayon ng tomato. Next time naman, type ko yan, magtanim ng ampalaya. Or depende yan doon sa available na resources nila. Kung medyo madami silang pera ngayon, o magtatanim sila ng ampalaya kasi yung ampalaya ay mas malaki yung requirement, no, for capitalization. Kung walang-wala namang pera, sige, magtanim lang ako ngayon ng okra kasi maliit lang yung puhunan doon. Sa ganun yung nangyayari sa mga small farmers. Another reason nila kung bakit papalit-palit sila ng crop ay minsan tinitingnan nila yung ano yung ginagawa ng kanilang kapitbahay. So yung kapitbahay nila kwento na, ay kumita ako ngayon ng malaki sa talong.
So, yung kapitbahay, tinitingnan niya, medyo, magtanim din kaya ako ng talong next cropping cycle. So, gano'n. So, parang normal yan na nagkagayahan yung mga farmers natin sa kanilang community. And another reason din kung bakit nagpapalit sila ng crop ay, yun nga, either natalo sila this season. So, ang farmer, pag natalo this season, lahat yan, next cropping cycle, hindi yan itatanim yung crop na yon, no? So, dahil walang nagtanim ng crop na yon, tataas ang presyo dahil walang supply. Isang reason din ay yung though maliliit na nga yung areas na tinatamnan ng mga farmers natin ay iba-iba pa yung produkto or crop na kanilang tinatanim, no? Minsan 4 na crops ang tinatanim, may ampalaya, may tomato, may sili, may talong, may okra, kung ano-ano pa. Ang katwiran nila ay kung minalas, no, yung isang crop, 2 crop, 3 crop, sigurado na kahit papano yung pang-apat niya ay pagbabawian niya. Imposible naman na lahat ng 4 na crops niya ay pagdating ng anihan ay bagsak lahat ng presyo. Kahit papano meron man lang isang crop siya na mataas ang presyo, ay pagbabawian niya sa lugi niya sa 3 crops. Or maganda kung 2 nanalo, 2 natalo, mas maganda kung lahat nanalo. Siyempre, mas masaya yung ating farmer. Dahil sa mga nabanggit nating reasons, ay nagiging mahirap i-monitor, no, kung sino ang nagtatanim, ilang farmers ang nagtanim, gaano kadami yung i-harvest nila, gaano kalaki ang natamnan ng tomato sa isang bayan na to. 'Di ba? So mahirap yan i-monitor. Dahil mahirap yan i-monitor, walang nakakaalam kung ano ang crop na darating sa bagsakan. Kung ano ang crop na maraming darating, ano ang crop na walang darating. So ganyan lagi ang nangyayari sa mga trading posts. It's either doon sa La Trinidad sa Benguet, Envat sa Nueva Vizcaya, sa Tanawan, sa Batangas, sa Sangitan, sa Nueva Ecija. So lahat yan, no, or sa Ordaneta, sa Pangasinan, lahat sila, no, lahat ng trading posts hanggang pagdating sa Balintawak, hanggang doon sa Divisoria at ano pang mga market sa Manila, walang nakakaalam ano ang crop na darating na madami at konti. So dahil mahirap i-monitor, mas madalas yung oversupply or undersupply. So hindi na stabilize yung dating ng produkto, kaya fluctuating lagi ang presyo ng ating mga commodities. Siyempre, idagdag pa natin yan yung mga challenges ng mga farmers doon sa mismong pagtatanim, no? Kasama na dyan yung disaster, no? Mga bagyo, nasisira yung mga pananim nila, may mga nawawash out talaga, may mga zero talaga ang production dahil sa mga bagyo. Meron din yung mga pumuputok yung mga bulkan, sa Taal, sa Mayon, lahat yan affected yung kanilang production. Meron din mga situation na sobrang daming ulan, nabubugbog yung halaman, hindi makapagbunga ng maayos or hindi makapagdahon ng maayos at wala silang na-harvest. Ganun din kung binaha, syempre, wash out din yan, or drought. Walang ulan at hirap na hirap yung halaman para mag-recover. Ang mga farmers ay mini-maintain lang nila yung crops nila, not necessarily para maka-harvest sila ng marami, but para lang hindi mamatay yung halaman at waiting doon sa tag-ulan na makakabawi yung halaman at makakabawi sila ng harvest. Dati, okay, meron pa tayong masasabi na saan nanggagaling yung mga vegetables, no? Let's say for example, yung mga highland vegetables dati, sa highland mo lang makikita. But ngayon, dahil sa innovation, pagbabago ng technology, may mga highland vegetables na nakikita mo na rin sa lowland. So,
dumadami yung production, no? Because of that, lalong humirap lalo yung paano natin matitrace saan nanggagaling yung mga gulay. Dati ang mga highland nandun lang sa Benguet. Pero ngayon may mga highland sa Quezon, may highland sa Laguna na nagpo-produce na rin ng mga highland vegetables. So kumakalat yung pinanggagalingan ng mga highland vegetables. Ganon din yung mga lowland vegetables, no? Kalat-kalat din iba-ibang probinsya. So wala na tayong masabi halos na ano bang probinsya ang mga nagtatanim ng specific na vegetables, no? Kasi kalat-kalat na 'yan. At yung pinanggagalingan ng crops nga ay hindi na lang Luzon, no? Pati mga crops na gagaling sa Mindanao nakakarating din sa Manila, mga crops sa Visayas nakakarating din sa Manila, Northern Luzon papunta rin ng Manila. So talagang parang ngayon yung sabihin mo na, oh, ano ba ang gulay na Pangasinan? Mahirap mo nang sabihin yon. Wala nang specific na town, wala nang specific na province, wala nang specific na region kung saan natin makikita ang mga crops na darating sa market. So, lahat yan, lahat ng probinsya, pwedeng magtanim ng talong, pwedeng magtanim ng okra, pwedeng magtanim ng cabbage. Maliban yung mga crops na hindi talaga, na pang highland, na hindi ka talaga makakapag-grow sa lowland, kagaya ng carrots. So, mga ganon. Even cauliflower, even broccoli, even potato ay tinatanim sa Ilocos. 'Di ba? Yung mga highland ng Laguna, highland ng Quezon, nagtatanim na rin sila ng Baguio vegetables. So, yung pinanggagalingan ng Baguio vegetables, hindi na lang nanggagaling doon sa Cordillera. So, ganun din yung lowland vegetables, no? Kung dati Nueva Ecija, Pangasinan, hindi na rin. Marami rin sa Mindoro, marami rin sa Batangas, marami rin sa Quezon. Onion, ganun din. Dati Nueva Ecija, Pangasinan. Tapos nagkaroon ng Mindoro, nagkaroon ng Ilocos Sur, Ilocos Norte. At meron na rin sa mga Visayas and Mindanao na nagtatanim ng onion. Again, because of that, mas mahirap natin mapredict kailan magkakaroon ng mababang supply or mataas na supply. Kaya hindi natin alam kailan magiging mababa ang presyo ng isang gulay na darating sa mga trading posts or markets. Way back mga 20 years ago, masasabi mo talaga may timing. May timing, kailan ka magtatanim ng sili para alam mo na pagdating ng harvest, mataas ang presyo. Okay, sa case ng sili, nung araw, ang sili ay tinatanim lang sa Nueva Ecija, yung mga areas na tinatamnan din ng mga palay. Okay, so dati, ang nangyayari, lahat ng tao ay magtatanim muna ng palay. Okay? So after ng palay, magtatanim sila ng gulay. Yung December, mataas ang presyo kasi malaki yung demand for sili. Kasi nga, festive, December, maraming magluluto ng masarap na pagkain, kailangan nila ng sili na pang-ingredients, no? So tumataas ang demand. Kaya nung araw, mataas ang presyo ng sili pagdating ng December. Ngayon, posibleng ganun pa rin, pero posibleng hindi na rin, no? Dahil dumami ang nagtatanim ng sili. Hindi lang sa Nueva Ecija, kundi sa maraming lugar. Okay, ang technique ng ibang farmers ay instead magtanim ng palay, okay? Hindi siya magtatanim ng palay, but instead magtatanim siya ng sili, okay? Yung portion ng taniman na hindi masyadong nababaha at pwede namang mag-survive ang sili, yun na lang itatanim niya para kumbaga palusot off season. No, itatanim niya off season. Itatanim niya while lahat ng tao ay nagtatanim ng palay. Para siya lang ang may sili. Okay? So, yung ganong strategy nung araw nag-work. Ngayon hindi na rin nag-work kasi ang dami na nga nagtatanim ng sili kung saan-saan. Marami na rin natutong magtanim ng sili sa off-season. Okay? So ngayon,
Hindi na natin talaga malaman kung kailan magiging mataas ang presyo ng sili sa market. Maliban na lang yan kung nagkaroon ng bagyo, nasira yung maraming pananim ng maraming farmer, that's the only chance na tataas ang presyo ng sili. So kung dati may timing pa kailan ka magtatanim para matimingan mo yung magandang presyo, ngayon wala na yon. Hindi na yon, jackpot na lang ngayon. Hindi na siya masasabing maita-timing mo ng tama. Okay, wag naman magalit yung mga ibang kumpanya sa akin. But ito feeling ko lang no na nakakadagdag din ito doon sa too much na production ay yung pagdami rin ng mga seed company, no? Dumami yung nagbebenta ng seeds, mga hybrid seeds na sinasabihan yung mga farmer na itanim ito, no? Dumami yan in the sense na minsan sasabihin, oh, ito itanim mo kasi ito yung magiging maganda ang presyo pagdating ng harvest. Sad to say, hindi yun totoo na ganun ang sitwasyon, no? Hindi natin talaga nga masabi na kung nagtanim ka ngayon, season na to ng kalabasa ay after 2 months, 3 months, pagdating ng harvest ay mataas ang presyo. Hindi na natin talaga masabi. Ang daming seed company na kinukonvince ang mga farmer para gamitin ang mga seeds nila, mga bagong varieties nila, bagong seeds nila, at sila ay may mga quota, no? Ang lalaki ng quota nila na kailangan nilang ibenta. To the point na feeling ko ay sumosobra. Sumosobra to the point na mag-oversupply talaga pag nag-harvest yung mga farmers sa dami ng buto na tinatanim, sa dami ng buto na binebenta from the different seed companies, no? I think siyempre negosyo nila yan, hindi naman natin sila masisisi. Negosyo yan, kailangan nilang magnegosyo, kailangan nilang magbenta. Pero sana meron lang tolerable na numbers, no, ng seeds na kailangang ibenta. Feeling ko yung seed company talaga ang makakaalam, unang makakaalam kung mag-oversupply o hindi. Kasi sila ang unang nagbenta ng seeds. Alam nila gaano kadaming nabenta nilang seeds. At alam nila yung bawat seeds na yan, gaano kadami ang ibubunga. Okay? Minus all the calamities. Kung hindi nagkalamidad sa dami ng buto na binenta, sigurado mag-oversupply. But on the other hand, yun nga kasing may disaster, no? So, despite of madaming binenta na seeds, kung meron namang calamity, magkakaroon pa rin ng shortage doon sa harvest. Kaya very complex yung situation. Kaya nga lang, given the situation na walang mga calamities, favorable yung situation, favorable yung climate, sa dami ng buto na binenta, mag-oversupply. Dati, 10 years, 5 years ago, kakonti lang yung seed company players. Pero ngayon, sobrang dami nila. Imagine that, ha? Sa dami nila, at lahat sila may quota na gusto nilang ibenta. Feeling ko, sobra-sobra talaga yung seeds na kumakalat. Okay, ngayon naman, magbibigay tayo ng iba pang examples, no, from other crops and commodities. Lately, ang dami kong, isa siguro sa crop na napakadami kong na-feature ay yung mango production, no? Ang dami akong na-feature na farmers, contract growers, pati yung trading at even processing, marami tayong mga na-features na. At napakadaming problema ng mango industry at hindi sila na-exempt doon sa problema ng law of supply and demand, no? Hindi sila exempted doon sa time na overproduction at minsan ay meron ding namang
underproduction talaga yung mangga. Okay, sa mango, ang isang reason kung bakit siyempre nag-undersupply ay siyempre yung bagyo, no? Ah, pag tinamaan ng bagyo yung isang grower or isang contractor ay halos wipe out yan, no? So let's say for example, isang contract grower sa Nueva Ecija, pag tinamaan yung Nueva Ecija, most likely wala na siyang mare-recover dyan. Okay? Kung may mare-recover man siya ay pangbawi lang niya sa puhunan. So nakakadagdag yon doon sa unpredictable na supply ng mango sa market. Okay. Another reason ay yung sisig fly, no, na nagpapahirap din sa ating mga mango growers kasi tumataas ng todo yung kanilang production cost kasi wala pa rin talaga until now yung effective na gamot para pangpugsa doon sa sisig fly. Dahil wala yung gamot na tama para i-counter yung sisig fly, ay tumataas yung production cost dahil kailangan nilang ibaging or balutin isa-isa yung bawat bunga ng mangga na maliliit pa. Okay? Kasi nga, kung na-delay ka sa pagbalot, ay tatamaan lahat yun ng sisig fly. Kasi yung isang mangga, isang bunga ng mangga ay kung kasing laki na siya ng siguro parang buto, seed siguro ng guyabano. Yan. Pag ganun kalaki na yung mangga, ay kailangan nabalot na yan. Pero pag nabalot na yan, hindi pa yan ibig sabihin na mabubuhay lahat yung mangga na binalot na yon. So, malaking percentage pa yan, around 20% pa yan ng binalot, ang later on malalaglag. Kusang ilalaglag ng puno ng mangga habang lumalaki yung mga bunga. Okay? So, sobrang laki yung production cost nila. Sabi nga ng mga nagmamangga, kung magagamot lang or magkaroon lang ng tamang gamot para pugsain yung sisig fly, ay marireduce to 50% yung cost of production ng mga nagmamangga. Okay. So, kung ngayon ay 30 to 35 pesos ang production cost per kilo ng mga nagmamangga, pwede niyang may reduce yan to 15 to 20 pesos kung walang peste, wala yung sisig fly. Okay. Sa case ng mga entomologists, sinasabi nila na wag gawin yung mixing ng iba-ibang chemicals kasi doon lang nagiging lalong resistant yung peste. At bukod doon ay nagiging magastos. At syempre bukod doon ay punong-puno ng chemical yung mangga na kakainin natin. But sabi naman ng mga mango growers ay hindi talaga uubra na hindi ka gagamit ng gamot. So, gamot plus bagging ay necessity para makasurvive ka sa mango production. Okay. Sa bawat channel ng market kung saan binebenta ang mangga ay iba-iba rin yung challenges nila at iba-iba yung requirement. Iba-iba yung way, iba-iba yung presyo. Okay. Sa case ng mga contractors, may mga contractors ng mangga na ang binibentahan nila ay yung local market. Meaning, papuntang Divisoria, papuntang Balintawak, papuntang Blumentritt. Yan, maraming storage dyan. Dyan tinatambak yung mga mangga papuntang Qmart. So yan yung mga major na dinadalhan ng mangga dito sa Pilipinas. So, may mga contract growers na yun ang priority nila. Okay, so iba ang presyohan dyan. At ang challenge dyan ay madalas ay nag-oversupply dito sa mga local markets na to.
another channel ng pagbebenta ng mangga ay yung export, no? There was a time na sabi ko nga, lagi akong sinasabi, ni-example na yung mangga ay dati ay third biggest export commodity ng Pilipinas. That was in the 90s, no? But ngayon, wala na, no? Dead yung export ng Pilipinas. Not 100% dead, but yung major market like Japan, binan tayo ng Japan kasi dahil sa too much use of chemicals. Kasi nga, yung farmer ay nagtatry ng best niya na puksain yung peste, yung sisig fly. Kaya marami silang ginagamit na gamot. And that's the reason why naban tayo doon sa Japan. Ganon din sa Korea, naban na rin tayo sa South Korea. And lately, siguro mga 5 years ago, 4 years ago, ay naban din tayo sa China. Iba naman ang case ng China dahil sa politics, no? Politics, hindi pagkakaunawaan ng dalawang country. So, binan tayo ng China, no? Sa mangga. At na-loss natin yung 20% na production na supposedly export sa China na wala sa atin. So, malaking-malaki na yung supposedly in-export natin na mangga na hindi na natin siya mailabas. So, ang natitirang mga market natin ay US, Europe, pero maliliit lang yan na quantity, no? Hong Kong, maliit lang yung mga binibili nila na quantity. So, majority of the produce ng mangga ay napunta sa local, no? Hindi na makalabas sa local na lang. Hindi na makalabas na hindi kayang i-absorb ng local market yung dami ng production dahil sa mga nawalang market natin outside the Philippines. So, ang natitira na lang na export ay hindi na yung fresh table fruit na mangga, kundi yung process, no? Ito yung mga dried mango and other products. So, tuloy-tuloy yan. Malaki pa rin yung pangangailangan dyan. At maraming malalaking processor, no? Mayayaman sila. Sobrang laki nila. At sobrang laki ng volume ng kanilang pinaprocess. Ang challenge lang ay may season. Siyempre kasi may season na yung mangga So kung let's say for example natapos na yung season ng Luzon, wala na sila makukuha sa Luzon. But the good thing, meron sila makukuha sa Mindanao. So ang nangyayari, yung Mindanao hindi sumasabay sa production ng Luzon. Kasi nga, alam nila na hindi kayang i-absorb ng market. At alam ng Mindanao, ng Davao, na hindi sila makakapag-compete sa Luzon. Kasi nang galing sa Luzon, mas maliit yung cost ng transport versus doon sa Mindanao, nasasakay ng eroplano na malaki masyado yung cost. Kaya ang ginawa ng mga Mindanao growers ay ginagawa nila off-season. Apparently, bagay din yung climate kasi iba naman yung rainy season ng Mindanao, iba yung rainy season at summer ng Luzon. Kaya nagmamatch, no? Plus of course, dahil may mga gamot na pwede mong pamulaklakin yung mangga anytime or sa off-season, kaya napapabunga nila yung mga mangga nila sa Mindanao. Yung processor ng mga mangga ay somehow may dalawang season kung saan sila kukuha ng mangga na kanilang ipaprocess. No? Pag ubos na yung Luzon, doon naman sila sa Mindanao. Yung mga malaking processors normally ay nasa Cebu. At kinukuha pa nila yung mangga nila sa Cebu, sa Luzon, at sa Mindanao. Okay? Yung kagandahan ng processor ay hindi class A yung kanilang kinukuha na mangga. Kasi nga, irrelevant yung appearance, no? Basta wag lang yung sobrang damage ng sisig fly na wala naman sila marirecover or maapektuhan yung percentage ng recovery, no? But as far as appearance, no, ng mangga, hindi kailangang first class ang dating ng isang prutas. Kasi nga, ipaprocess lang yan babalatan lang yan. So, irrelevant yung magandang appearance ng skin
Okay? So may mga contractors na preferred nila na mag-supply ng for processing. Sabi ko kanina, yung iba prefer nila yung table fruit, no? So which is for local consumption. Sila yung mga nagbabalot. Okay? Kasi kailangan yung appearance maganda. Yun na mga grower na for processing, hindi na nila kailangan magbalot, no? Kasi nga irrelevant naman yung appearance. Plus of course, factor din yung area. Kung yung area niya ay mainit kasi ang sisig fly ay hindi umaatake pag mainit yung lugar, no? So kung mainit yung lugar, mas favorable magpabunga ng mangga na hindi kailangan balutin. So, pwede yun pang processing. Pwede mo pa rin i-segregate yon, yung first class, ibebenta ng table fruit, yung second class, yun ang dadalhin lahat sa mga processor. So kahit paano yung processor ay nakakatulong para mabawasan yung oversupply ng mangga sa local market. Isa pang market channel ay, 'di ba, kung na-mention ko kanina na okay, may processor, may exporter, may traders para sa local market, okay? Meron ding, I think siya lang gumagawa nito, si Sir Rico Batumbakal, no, na ang market niya ay direct consumer, no? Sa customer mismo benebenta yung mangga niya. Yun, na-develop niya yung market niya, medyo high-end yung customer. So, lahat yan, magandang packaging, magandang talagang inaalagaan niya yung quality. Talagang yung customers ay maging loyal sa kanya. Kumbaga may traceability. Alam nila na sa tanim lang niya nanggagaling yung mangga, hindi nanggagaling kung saan-saan. So yung quality ay consistent at because of that nakakapag-demand siya ng mas magandang presyo. So hindi siya nakaka-encounter ng law of supply and demand. Hindi siya nakaka-encounter ng bumabagsak ang presyo ng mangga niya. So kahit na ang presyo na ng mangga sa palengke ay 50 pesos na lang, siya ay 250 pesos pa rin. Dahil nga niche market siya. And mahusay kasi yung niche market niya ay nakuha niya halos buong niche market. So yung production niya sa farm niya ay nabebenta niya dun sa kanyang niche market. Of course, meron din siyang ginagawang sistema na hindi niya pinapabunga lahat para hindi naman mag-oversupply. And at the same time, para makapagpahinga yung plant, hindi taon-taon pinabubunga niya. So pinag-alternate din niya kasi maluwang yung farm eh. So magpapabunga lang siya nung enough na puno na alam niya na kaya niyang i-dispose. So very good example yon kasi from cultural management, ginagawa niya ng tama, pruning, fertilization, watering, ginagawa niya yan lahat. Plus of course the usual growing ng mangga, no? Yung protocol na ginagawa niya yan lahat. So kaya maganda rin yung maganda yung quality ng kanyang produkto. Kaya yung loyal customers bumabalik sa kanya. So bakit bumabagsak ang presyo ng mangga sa market? Okay? Okay, kagaya ng nasabi na natin na wala na tayo halos export, no? So lahat na ng mangga natin ay kinukonsume natin locally, so babagsak talaga ang presyo. Pero may season yan. Kung season ng mangga, doon babagsak ang presyo. So yung mga nagpabunga na off-season, dapat mataas ang presyo kasi off-season nga. So ang off-season ay December. Kasi nga summer crop ang mangga, okay? But yung mga taga Davao ay nakapagpabunga ng mangga ng off-season. So meron silang produce during December. Bakit December? Kasi December yung malaki ang demand. Kasi Christmas, maraming bumibili, maraming magkukonsume. Pero na-encounter din ng mga taga Davao na bumabagsak pa rin ang presyo ng mangga kahit na off-season. Bakit? Kasi nagkukumpit yung mangga sa mga imported na prutas. Grapes, apple, etc. Lahat yan, dagsa rin, no? Pagdating ng December.
So yung imported fruits ay magkukumpete sa local fruits natin. Kaya bumabagsak pa rin yung presyo ng mangga kahit na off-season during December. Okay, doon naman tayo sa aquaculture. Unahin natin yung shrimp. Na-feature ko sila Sir Stan Tanchan ng Cebu. No, seasoned shrimp grower na siya. No? In the 90s, nag-shrimp na siya. Until now, nag-shrimp pa rin. Relatively big farmer. Malaki yung kanyang production from different locations, from Cebu, Negros, and Mindoro. At tinanong ko siya kung kailangan ba natin talaga mag-import ng shrimp sa Pilipinas. Ibig sabihin, pag nag-import ka, syempre merong kulang sa supply. Okay. So kulang nga ba talaga ang supply ng shrimp sa Pilipinas? Okay. Ang sagot nila ay hindi naman kulang ang production ng shrimp ng Pilipinas. Ang shrimp ay pangatlo sa aquaculture sa Pilipinas. Okay, number 1 ang bangus, number 2 ang tilapia, number 3 na yung shrimp. Ang dami ng farmers natin, enough yung production ng shrimp. Pero anong problema? Okay, dahil hindi nagmamatch kung kailan malakas ang demand sa malakas ang production ng shrimp. Okay, explain ko yan. Again, malakas ang demand ng shrimp during December. Christmas Ang shrimp kasi ay hindi yan bangus tilapia na for day-to-day na pagkain ng mga Pilipino. Kasi medyo mahal siya. So, pang special occasion. Okay. Kaya, December siya malakas sa market. Madaming demand ng shrimp during December. Ang problem, mahirap mag-produce ng shrimp during December, yung burr months, kasi masyadong malamig. Ayaw ng shrimp na malamig yung tubig, malamig yung environment. Nagkakaroon ng maraming pests and diseases, mababa ang production. Okay? So kung kailan madaming demand, konti naman ang production. Dahil konti ang production, papasok ang imported. Okay? So pagdating sa side ng farmer, nasayang yung opportunity na supposedly kumita sila ng madami, nasayang. Malaking farmer, malit na farmer, pare-parehas sila na hindi nila na ma-maximize yung potential income during December. So kailan yung season o yung time na mataas ang production ng shrimp? Ito naman yung summer. Ayan. Yung ngayon, May, June, March, April, May, June, ganyan. Or April, May, June, ganyan. Yun ang malakas ang production ng shrimp. Kasi summer, mainit. Gusto ng shrimp. So maganda yung production, madami. The problem is, mahina naman yung demand. Kasi, di ba, pag June enrollment yan, so, again, hindi priority kumain ang tao ng mamahalin during June kasi priority ng tao yung pang tuition ng mga anak. Okay? So, mahina yung demand pagdating ng June. Okay? So, ang daming production, wala naman demand. So, sobra-sobra yung production. Kaya, again, law of supply and demand, dahil madaming production, bumabagsak ang presyo. To the point na yung farmer, hindi nila ma-recover yung cost of production dun sa pag-produce ng shrimp. May na-feature din tayo na salt production sa Mindoro. Lately lang yan, dahil summer. Pag summer, yun talaga yung kalakihan din ng production ng salt. Napakadaming nilang napoproduce na salt. Summer. Okay. So dahil summer, maraming salt, babagsak ang presyo. Okay? Of course, maliban dyan doon sa imported. Kasi ang Pilipinas, sabi nila, ay 80% ng salt sa Pilipinas ay imported. Probably galing Australia.
Imagine that, archipelago tayo, napakahaba ng coastline natin, napakadaming lugar pwedeng maggawa ng salt. Yet, 80% ng salt sa Pilipinas ay imported. Napakadaming gamit ng salt, hindi lang sa pagkain, pati rin for industrial use. Okay? So, pag tag-ulan, walang production ng salt. Okay? Dahil wala ng production ng salt, tataas ang presyo ng salt. Again, ganun din. Consistent naman yung need ng salt. No? Hindi naman nagbabago kasi nga basic. Lahat ng kakain kailangan ng salt. So, hindi nagbabago yung demand for salt. Nagbabago yung production ng salt. Okay? But then again, dahil ang salt ay mumurahin, no, na commodity, ay hindi yan nararamdaman yung pagtaas ng presyo o pagbaba ng presyo. Punta naman tayo sa bangus. Okay, actually katatapos lang natin ng series ng bangus sa Pangasinan. Ang number one challenge ng bangus ay yung source of fry. Dalawa ang source of fry natin. Mayroong galing sa wild, which is season ngayon dahil tag-araw. So, nangingitlog talaga yung mga sabalo, yung mga mother bangus, at pumupunta yung fry sa gilid ng dagat. At yun yung hinuhuli ng mga nagbebenta ng fry. Okay. Ang kagandahan ng fry na galing sa wild ay mas mura, mas strong siya, pero limited. Konti yung nahuhuli na fry kumpara doon sa laki ng production na kailangan natin for bangus. So, limitation yon. Years back in the 90s, nagkaroon ng research ang BIFAR na for breeding in captivity. Ibig sabihin, yung sabalo nakalagay na sa cages at doon nila pa itlogin at doon magkakaroon ng semilya o yung it's either fry or fingerlings. Pero, I don't know, parang hindi ako sure. Parang until now meron pa rin pero parang hindi rin ganun ka-successful in the sense na para i-provide yung need natin ng fry sa Pilipinas, no? So, yung technology na yon ay na-develop ng Pilipinas, ng ating Filipino scientists, ay na-adapt sa Indonesia. Bakit sa Indonesia? Kasi sa Indonesia ay perfect yung weather. Consistent na mainit yung tubig. Sa Pilipinas kasi may dumarating yung taglamig, malamig yung tubig, hindi nakapag-produce ng similya, di ba? So doon sa Indonesia, tuloy-tuloy ang breeding ng bangus at tuloy-tuloy na mayroon silang fry. At yung fry na yon ay ine-export sa Pilipinas. Okay? Yung in-export na fry sa Pilipinas, yun naman ang palalaki ng mga nurseries, bangus nursery sa Pilipinas para gawing fingerlings. Yung fingerlings na yon ang ibebenta naman sa mga grower na magpapalaki ng bangus para gawing pagkain. So number one problem yan dahil wala tayong consistent na source ng fry. Pilipinas ang number one producer ng bangus sa mundo at Filipino rin yung malakas kumain ng bangus. Yung Indonesia, bakit in-export nila pabalik sa Pilipinas? Kasi ang Indonesian hindi kumakain ng bangus. Okay? Pero sa Indonesia, lahat malalaking nursery at backyard nursery, madaming nag-grow ng bangus for fry. At lahat yan, i-consolidate ng mas malalaking grower at para i-export sa Pilipinas. Sa Pilipinas, enough ang production ng bangus. Hindi tayo kulang. Sa need natin ng bangus, hindi nagkukulang ang Pilipinas. Sufficient ang bangus production natin sa Pilipinas. Ano ang problema? Kumakain ng bangus ang Pilipino, pero nag-oversupply. Bakit nag-oversupply? Hindi dahil may
imported na bangus na ready ng kainin. Walang ganon. Walang ganong kwento. Ang bangus natin na kinakain sa Pilipinas ay produce ng mga bangus farmers sa Pilipinas. Pero nag-oversupply kasi nagkukumpit ang bangus sa other species na imported. Kagaya ng salmon, probably galunggong. Imagine that, ang galunggong sa Pilipinas ay imported. At dahil ang galunggong ay mura, super mura, pag nagtabi ang galunggong at bangus sa market, ang galunggong ay 50 pesos per kilo. Ang bangus ay 250 pesos per kilo. Yung ordinaryong buyer, ordinaryong Pilipino, alin ang pipiliin niya? Kahit gusto niyang kumain ng bangus, bibili siya ng galunggong. Kasi 50 pesos lang. Kasi yun lang ang kaya niyang bilhin. Hindi niya ma-afford yung 250 to 300 pesos per kilo na bangus. Bakit mahal yung bangus? Kasi yung bangus may production cost. Kumain ng feeds, inalagaan, may mga taong nagtrabaho. Yung galunggong ay hinuli lang sa dagat at in-export sa Pilipinas. Kaya di hamak na mura ang galunggong versus bangus. Yun ang reason bakit matumal ang bangus sa market. Kaya bumabagsak ang presyo ng bangus sa merkado. Okay, doon naman tayo sa rice. Medyo mangingiti ka talaga pag rice ang pag-uusapan. Kasi for the longest time, diba, main crop talaga ng Pilipinas ay rice, no? Priority talaga ng gobyerno natin ang rice production. Okay. Kulang ba ang rice production ng Pilipinas? Sari-sari yung opinion ng mga farmers dyan, no? Sinasabi ng ibang farmers ay meron tayong enough production. Sinasabi ng ating mga expert, ng mga nasa trading, kulang ang rice natin. Kaya kailangan nating mag-import. Okay. Yung magagaling na farmers natin, let's say sa Nueva Ecija na irrigated, wala silang problema sa tubig. Sabi nila, mas malaki ang production nila per hectare compared to Vietnam or Cambodia. Pero bakit mas malaki ang production ng Vietnam at Cambodia versus doon sa Philippines? Kasi di hamak na mas maluwang ang rice plantation nila. Ang rice farms nila, ang rice fields nila ay di hamak na sobrang laki kumpara sa Pilipinas. Kaya despite of yung malalaking farmers natin nang kayang mag-produce ng di hamak na mas malaki sa production ng ordinaryong farmer din ng Vietnam at Cambodia, hindi tayo makakapantay doon sa production nila. Limitations, maliit yung production area natin, papalit na paliit, nagiging converted into industrialization or nagiging city, nagiging bahayan. Madaming farmers ang nagko-convert from rice to other crop production. Hindi natin masisisi kasi nga hindi nga sila kumikita sa rice, so kailangan nilang mag-convert, kailangan nilang i-convert yung mga taniman nila into other crops. Choice nila yon. So isa rin yung reason kung bakit pakonti yung production. But again, sabi ng mga magagaling na rice farmers natin ay may kailangan gawin lang, no? At kayang-kaya nating mapataas yung production natin. Andiyan na yan yung research ng PhilRice, 'di ba? Ng Department of Agriculture, ng UP, ng iba-ibang mga universities, no? Pagsama-samahin na natin lahat 'yan. At of course, yung mga galing ng ating mga farmers mismo,
applying mga sarili nilang observations and technologies as well. Isang move na ginawa ng National Irrigation Administration or yung NIA, planting calendar ng rice ay according to research, according to actually proven na no, na hindi lang basta research, na mas malaki ang production ng rice during the dry season provided maibigay mo yung tamang tubig through irrigation. Okay? So dry season dahil mainit, yung photosynthesis maganda, so mas marami ang naibubungang butil ng isang rice during summer. Basta maibigay mo yung tamang tubig. So kailangan mo ng tamang irrigation. Okay? So ang move ng NIA ay iwasan yung rainy season kasi yung rainy season ay mas maliit ang production, maraming ang tubig, pero wala namang magandang photosynthesis. So hindi rin nakapag-produce yung rice ng maganda. Plus maraming pests and diseases, nabubugbog yung halaman, etc. Dadaanan ng malakas na hangin, dadaanan ng malakas na tubig. So yung crop ay hindi mo ma-maximize yung yield na ibibigay. Kaya yung move ay ilipat yung planting calendar. Gawing summer ang pagtatanim ng palay at ang tubig sa irrigation ay isi-save nila during rainy season. No? Para pagdating ng dry season, may tubig na i-irrigate sa mga irrigated rice fields. Okay? Yung mga non-irrigated, that's not applicable kasi nga non-irrigated. So most likely, ang choice nila talaga ay magtanim during the rainy season. Or may ginagawa rin yung NIA na nagbibigay sila ng mga solar irrigations para ma-irrigate pa rin yung mga non-irrigated areas. Or irrigated or non-irrigated areas ay ma-irrigate during the dry season. No? Pag ginawa mo daw yan, na linipat mo yung cropping cycle, magkakaroon ka ng dalawang cropping cycle na during summer. So, before pa dumating yung tag-ulan, nakatapos ka na ng second cropping cycle. So, dalawang cropping cycle na maganda ang production ang magagawa natin kung ililipat natin yung planting season. Siyempre, sa Pilipinas, lahat naman ang gagawin natin, pag may gagawin tayo, may resistance, no? May resistance sa farmer, sa ibang grupo, etc. So, mahabang usapin yan. But, kung mabibigyan ng chance, ako naniniwala na makakadagdag ito sa production ng Pilipinas. Okay? Sabi ng ibang experts, sabi ng ibang farmers, kung magagawa lang to, kung masusuportahan lang ang local farmers at makapag-produce sila ng maganda, ay hindi naman natin kailangan talaga mag-import. Okay? Kasi yung pag-import ng rice ay temporary solution to the problem. Hindi talaga yon ang solution. Ang solution talaga ay equip natin yung Filipino rice farmers natin para makapag-produce sila ng maganda na enough para sa pangangailangan ng Pilipino. So again, pag rice, masalimuot kasi very political crop. Of all the crops, rice yata yung pinaka-political crop. So as is na lang, ganun na lang yung usapan natin, no? Na wag na natin pahabain. Ganyan talaga pag rice ang pinag-uusapan. Maraming problema dyan, hindi lang sa production, pati doon sa trading, pati yan doon sa mga milling, distribution, etc. Maraming nangyayari dyan. At for me, hindi na natin kailangang i-discuss yan dito. Isa pang laging nakaka-experience ng oversupply ay ang onion. Okay? Sa totoo lang, yung onion, dapat nga hindi tayo nagkakaroon ng problema kasi pwedeng i-store. May technology na pwede mong i-store ang onion ng at least 6 months. May mga seeds na rin, onion seeds, na pwede mong i-store ng more than 6 months. Okay? So, tutuusin, dapat hindi tayo nagkakaproblema sa oversupply kasi during the harvest season, which is, alam naman natin, ang harvest season, nag-start yan ng January, February, March. No? Siguro, yung iba umaabot pa ng April
pang summer crop din yan. Nag-start yan magtanim ng November. Pag yung mga farmers natapos na yung rice at wala ng bagyo, then magpupunla na sila ng onion. At pagdating ng January, February, March, harvest yan. Buong Pilipinas, yun lang ang season ng onion. Wala ka ng ibang time na pwedeng magtanim ng onion. So, alam natin kailan may harvest ng onion. Alam natin kailan magtatanim ng onion. Alam natin kailan madaming onion sa market. Okay. May mga onions na pag hinarvest mo ay ibebenta mo as tinatawag nila na fresh onion. Meron ding mga varieties ng onion na for storage. Okay, so yan ang importante na kailangan malaman sino ba yung nagtatanim ng onion for storage, sino ba ang nagtatanim ng onion for fresh market. Okay. There was a time na, 'di ba, yung tumaas ang presyo ng onion dahil kulang daw ang supply. Personally, hindi ko alam exactly ang reason. Hindi ko ma-imagine bakit nagkaganon kasi tuloy-tuloy naman ang production ng onion farmers sa Pilipinas. Again, every December, January, February, March, April ay may harvest ang onion farmers ng Pilipinas. In fact, padami ng padami ang onion farmers. Dati ang nagtatanim lang ng onion ay Pangasinan, Nueva Ecija, at Mindoro. But ngayon may nagtatanim na ng onion sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, meron na rin yata sa Bicol, I'm not sure. Meron na rin iba sa Visayas at meron na rin nagtatanim sa Mindanao. Effort yan ng mga seed company. Talagang yung seed company, naghanap sila ng mga ibang areas na pwede nilang i-convince para magtanim ng onion. Okay, so as far as onion farmers is concerned, padami ng padami, hindi pa konti. Okay, ibig sabihin ang production natin, padami ng padami rin. So again, kung padami ng padami ang onion farmers natin, baka naman na ipoprovide ng local onion farmers ang need sa onion ng Pilipinas. Kasi nga, may fresh onions during the harvest at mayroong stored onions para magamit for the next 6 months or more. Di ba? Di ba nabalita na last year ba o last 2 years ago na nabalita sa Senate, nag-hearing na umabot pa sa Senate na nag-hearing pa sila bakit ang daming imported na dumating during the time of harvest, yung time ng January, February, March. By the way, yung onion, ang trend talaga sa onion, ang kumikita talaga sa onion, yung mga unang nakaka-harvest. So kung normally yan Pangasinan, sila yung nauunang nagtatanim. Kasi may area sa Pangasinan na taniman lang talaga ng onion na hindi tinatamnan ng rice. Sa Nueva Ecija na huhuli sila kasi nga mag-harvest muna sila ng rice bago sila makapag-prepare para magtanim ng onion. Kaya nauuna yung Pangasinan. So normally, ang nakakaranas yan ng mataas na presyo ay yung mga unang nag-harvest. Basically, yung mga taga-Bayambang sa Pangasinan. Maluluwang ang Bayambang, Bautista, yung area na yan, maluluwang ang taniman nila dyan, thousands of hectares of onion. So sila yung unang nag-harvest, sila yung nakakatikim ng magandang presyo. But, every week, ang lalaki ng binabawas ng presyo. No? Kung halimbawa, nag-start ng 120, after 3 days, 100 na lang yan, after 3 days, 80 na lang yan, after a week, 50 na lang yan. Ganon ka-drastic magbaba ang presyo ng onion. So, for what reason? Hindi ko alam, hindi ko masagot. But, feeling ko lang naman, okay, hindi accurate, para sa akin lang to, feeling ko ang onion production sa Pilipinas hindi kulang. Kasi padami ng padami ang nagtatanim ng onion, padami ng padami ang mga na-identify na area na pwedeng magtanim ng onion. Siguro kaya bumabagsak
ang presyo ng onion dahil doon sa importation nga. So, yun nga, yung last 2 years ago, di ba, nagdeba-debate sila sa Senate na bakit daw nag-import during the time of harvest. Okay? So, ganun yung nangyari. Kaya bumagsak ang presyo, kawawa si farmer. Di ba? Ngayon, this year, kawawa na naman si farmer. Bagsak na naman ang presyo. Pero sabi nila, wala daw imported. Okay? Anong nangyari? Hindi sila nag-import kasi nga natuto na sila yung last time nag-import sila during the harvest season. So ngayon, in fairness, hindi sila nag-import during the harvest season. Hindi verified, narinig ko lang sa mga farmers na kausap ko, narinig ko lang sa mga onion traders na nakausap ko, ay madami daw na import na onion nung time na kailangan mag-import. Okay, so probably ito siguro yung September kasi ubos na yung na-store nating onion, 'di ba, from the local farmers. Kasi 'di ba 6 months nga lang yung storage. So kung nag-harvest na ng March, April, May, June, July, August, September, paubos na yung onion. So siguro yan yung time na nag-import. Okay. The sad thing, ang sabi nila, sabi ng mga nakausap ko, sobrang dami daw yung in-import. To the point na hindi naubos. Hindi naubos hanggat dumating ang harvest season. Kaya nung nag-harvest yung mga farmer, sad na naman sila, lugi na naman sila kasi flooded pa rin yung market. Yun. Yun daw yung reason bakit bumagsak ang presyo ng onion ngayon despite na walang imported. Daw. Punta naman tayo sa garlic. Last month, nandun ako sa Ilocos. Merong isang university na may research sa garlic. Ang objective nila ay pagandahin ang production ng garlic kasi ang garlic sa Pilipinas ay may sakit. Okay. That's the main reason kung bakit pabagsak ng pabagsak o pakonte ng pakonte ang production ng garlic sa Pilipinas dahil doon sa sakit. So, yung university, ang objective niya ay pagandahin yung tanim. So, may consultant sila from Taiwan. May mga research sila, may actual crop sila. Tapos, doon ko rin nalaman na ang garlic pala ay 95% ng garlic natin sa Pilipinas ay imported. 5% na lang ang production ng local garlic o yung Ilocos Garlic Iloco, no? 5% na lang 'yan. By the way, ang nagtatanim lang ng garlic ay Ilocos Sur, Ilocos Norte, and Mindoro. Okay, so ang daling i-track kung ilan ang production ng garlic sa Pilipinas, no? Yun nga, based doon sa research nila ay 5% na nga lang daw ang nagtatanim at gusto nilang paramihin ang farmer na magtatanim ng garlic by introducing new species, new variety na resistant sa sakit or baguhin yung practices, no, para ma-improve yung production ng garlic. Sad to say, sa kanila rin nanggaling, nakikinig ako sa kanila, na ang imported daw ng garlic sa Pilipinas ay 100%. Okay, so ibig sabihin, saan natin dadalhin yung 5% na production ng local garlic? Wala na. Kasi 100% imported na. So enough na yung requirement natin ng garlic dahil prinobide na lahat ng imported. Okay, sabi nila, wala daw pagbibilhan, wala daw bibili ng local garlic. Bakit? Kasi mura yung imported, maganda yung imported. 'Di ba? Yung local maliit, may sakit, mahal. 'Di ba? Kasi mahal yung cost of production. So again, kung 100% pala ay available na sa Pilipinas, ba't ba tayo magtatanim ng garlic? Ba't ba tayo maggagawa ng research? Ba't ba natin i-encourage yung mga farmers na magtanim ng garlic? Wala naman na pala na tayong
pangangailangan sa local garlic, aanhin mo yung masarap na garlic. Kasi yun lang ang panlaban ng local garlic, masarap. Aanhin mo yung masarap kung may mabibili kang mas mura. Kung ang masa gusto yung mura dahil yun lang ang kaya nilang bilhin. So useless lahat yung effort, di ba? Effort ng gobyerno sa research, effort ng farmer para magtanim. Useless lahat. Sa akin lang, sabi ko nga doon sa conference na yan, I'm not against importation as far as the garlic is concerned. Kasi kung kailangan nga natin talaga, or any other commodity, kung kailangan natin talaga mag-import para to stabilize the prices, para meron tayong gamitin, then so be it, di ba? Mag-import tayo. Pero sana in-import lang naman natin yung 95%. Di ba? Sana yung 5%, binigyan naman natin yung chance ng local farmer na maibenta nila yung 5% nila. Para hindi naman sila mamroblema kasi nagtanim din, nag-effort din, di ba? Gumastos din. Sana mabigyan man lang sila ng chance para maibenta nila yung 5% production ng Pilipinas. Total, madali lang naman yon i-dispose kasi 5% lang yun eh. Di-stop mo muna yung paglabas ng imported garlic for probably a week or two. A week or two lang, ubos yan eh, yung 5% na yan, di ba? Di tapos na. Sabi pa nga ng isang official, they are coordinating with the institutional buyers para tulungan yung farmers, para ma-dispose yung garlic nila. Sabi ko, you don't need institutional buyers for that 5%. The usual trading lang yan. The usual channel lang yan. Mauubos yan. Basta walang katapat na imported during the time na kailangan mong i-dispose yung 5%. So again, ang garlic is competing with the imported meat, 'di ba? Chicken, pork, beef, okay. I think hindi ko na kailangan pahabain 'to kasi yung I think yung pork meron namang allocations, ano ba ang pwedeng gumamit ng imported. Ito yung mga processing, restaurants, pero yung mga household ay para doon sa local na pork. So yung local meat natin, aside from problems of production, sakit, 'di ba? Kasi ASF, ganyan, sa chicken, bird flu. So maraming challenges kaya lahat 'yan nakaka-affect doon sa pagbaba ng production ng local meat natin. Siguro to summarize yung mahabang usapan natin dito sa bakit tumataas o bumababa yung production at nakakaapekto sa presyo sa market ay isang siguro conclusion ko base ulit sa lahat ng naririnig ko at nakita ko na mga feedback or comment or kwento na mga nakakausap ko sa industry ay walang tamang data ang gobyerno. Kung may data man sila, probably hindi updated. Nakita natin yan doon sa discussion nila sa Senate lately, no, na magkaiba yung data ng Department of Agriculture doon sa Statistics Office, di ba? Magkaiba yung data nila. Importante pa naman yung data na yon kasi yun yung basis kung mag-i-import sila ng rice o hindi or gaano kadami yung i-import nilang rice. So, yun. Sad lang na parehas na agency ay magkaiba sila ng data. So, but hindi lang yan sa data ng rice, no? And kagaya ng sinabi ko kanina nung unang discussion na yung small Filipino farmers na nagtatanim ng gulay, mahirap i-track, no? Hindi malaman sino ang farmer na nagtatanim ng ganitong crop, gaano kadami tinatanim niya, gaano kadami ang harvest na darating sa mga bagsakan. Yun pa lang ang hirap na yung gawin, no? So, paano yan gagawin ng gobyerno para matrack niya lahat yung data na yan? Malaking challenge yun.
In fairness naman, no, hindi hindi natin pwedeng i-blame lang lahat sa government, but yung situation kasi talaga ng Pilipinas, no, na fragmented yung farming, yung farmers, mahirap din talaga magkolekta ng data. Okay? So, yun yung bakit nasasabi natin na ang gobyerno ay walang data. Another conclusion is yung tamang timing ng kailan mag-i-import ng isang produkto. Ah, sila rin ang makakasagot niyan, but yun lang, kailangan lang talaga magkaroon ng tamang timing para hindi nag-oversupply o nag-undersupply o nagko-compete sa local production. Ano ang solution? Storage. Okay, ang rice na store, pero very political. Ang onion na store, pero for some reason, nagkakaroon pa rin ng problema. But storage talaga ay sana kung magawa ng tama at sana kung hindi mabahiran ng politics or pagsasamantala ng ibang mga sabihin nating negosyante. Hindi naman din lahat at hindi naman natin linalahat. Okay, but kung sana fair ang labanan ay magandang way para maiwasan yung oversupply ay yung ma-store natin yung ating mga commodities ng tama. Another one na solution is processing. Kailangan mo talagang i-process yung produkto para hindi masira, para ma-prolong mo yung shelf life, para hindi ka nagmamadali na ibenta. So, yun. Processing, however, ang challenge dyan ay parang mag-set up ka ng isang processing plant ay malaking gastos. Therefore, kung maliit ka lang na farmer, ay backyard lang din ang processing na pwede mong gawin, no? Kung malaking farmer, ay malaking investment din at kakailanganin mo ng mahabang time para i-recover yung investment mo, probably 5 years, 10 years. So, kaya nga sinasabi ng ibang farmers na malalaki, rather than mag-invest ako doon sa isang planta na i-recover ko yung puhunan ko ng 5 to 10 years, magtanim na lang ako o mag-alaga na lang ako. 'Di ba? Kasi pag nagtanim ako, nag-alaga ako, mas mabilis kong mare-recover yung perang i-invest ko doon rather than magtatayo ako ng planta. Yeah, kung ang support ng government talaga ay suportahan ang mga pwedeng magtayo ng processing plant, mas maganda. Kung kaya. Okay? Of course, may limitations din. So, yan. Another solution is direct sale. Kagaya na ginagawa ni Sir Rico Patumbakal, bakit nabebenta niya lahat ang produkto niya na hindi siya dumadaan sa traditional market, na hindi siya naaapektuhan ng law of supply and demand. Siyempre may challenge din yon. Hindi naman yan nagawa niya na one time. Ay talagang pinag-isipan din niya ng paraan. Pero nagawa niya. Okay? Ang debate kasi dyan, ang pag-aalok ng produkto direkta sa customer ay nagagawa lang yan kung maliitan pa ang production. Pero kung malakihan ang production, wala ka ng choice kundi dumaan ka sa traditional channel ng market, which is dadaan ka sa traders, no? But sa kanya, exemptional, nagawa niya yon. So kung nagawa niya, posibleng magawa rin ng ibang industries. Another thing is, importante yung relationship ng farmer at saka yung buyer niya. Dapat may suki ka na loyal sa'yo at ikaw ay loyal sa suki mo, na buyer mo. Yung relationship na yan, malaking tulong yan para magkatulungan kayo. Pwede kayong bigayan ng presyo, pwede kanyang tawaran, pwede mo siyang tawaran taasan ng presyo, at loyal, no? No matter what, no? Magkakatulungan kayo sa journey ninyo sa farming hanggang doon sa trading. At syempre siguro sa case ng farmer, talagang yung gut feel.
para sa akin. Importante yon, dapat nararamdaman nyo rin ano yung pwedeng mangyari para somehow, konting ba pipredict mo ano ang mangyayari para somehow hindi ka naman yung lutang hindi mo alam ang mangyayari sa'yo. 'Di ba? Importante yon. Though mahirap, but kahit papano sana merong ganong gut feel lang para lang alam mo kung tama yung ginagawa mo o hindi. Para hindi ka napapasubo. And of course, yung paboritong motto ng mga farmers. Tuloy lang, tanim lang, alaga lang, lugi ngayon, hopefully next cropping cycle makakabawi. And next cropping cycle, baka lahat ng lugi mo ngayon, mababawi mo next time, may sobra pa. Yun lang, wag lang tumigil, tuloy-tuloy lang, kasi pag tumigil ka, talo ka na. Marami na tayong research persons na na-feature na ganyan yung mga motto nila, no? Si Mango King sa Ilocos Norte, 'di ba? Nalugi ng 50 million, pero tuloy lang. 'Di ba? Tinuloy niya, naka-recover siya, palaki siya ng palaki eh. Kaya nga nakuha niya yung title na Mango King. At marami pa tayong na-features na ganyan. Okay? So, sana marami kayong natutunan sa ating podcast na to. Sana na-open yung mind ninyo, naintindihan ninyo anong ba talaga yung nangyayari. Ang objective naman natin dito ay makita natin lahat, no, yung realities. Wala tayong objective dito na manira ng ibang tao, ng ibang negosyante o ng gobyerno. No, we try as much as possible na maging balanse at fair sa bawat side yung ating mga sinasabi dito sa ating podcast. Bago tayo matapos, gusto ko lang i-promote ang ating Agribusiness Connect Year 3 sa August 8 na po yan sa Elements at Centuries. Ngayon po, open na po yung registration. Soon, ilalabas na rin natin yung mga topics na i-discuss at sino yung ating mga guests, ang ating mga panelists, at ang ating mga guest speakers na i-inspire tayo sa kanilang mga success stories. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.